my beloved Boss Mike Cervera. Trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng ano? Hindi yan trabaho ng... Kita nyo mukha, oh. Mukasim pa siya. Alam mo, Buday, buti pa si Pangulo eh. Hindi nagsasalita pero trabaho ng trabaho. Ikaw, anong ginagawa mo? Ha? Kulang na lang matae ka sa kasinungalingan mo. Nawalang galang na po sa mga nananangalian nag-aagahan at naghahaponan dyan. Ano? Ha? Tingnan nyo, itsura, oh. Yan, oh. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op. Oh, kita nyo, mga kababayan. Kaya ho, eto mga kababayan, sa kabila ng kanyang mapagkunwari na medyo patawa-tawa at parang nang-iinsulto pa, sa kabila niyan, sa likod niyan, sobrang nasasaktan si Buday niyan. Sobra ang sakit na nararamdaman niya. Kasi mga kababayan, sa tuwing nagkakaroon ng achievement ang Pangulo, yaan ang kinasasakit ng mga loob niyan. Ha? Oh, Buday. Oh, ito pa. Pasok. Nasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon? Oh, kita nyo, ang tawag pa niya, bobo daw yung mga nasa administrasyon. Buday! Ibang klase, no? Ganyan talaga mga kababayan, may ganyang klaseng tao. Yung po bang mahirap paliwanagan ng katotohanan sa mga ginagawa niyan. Ayaw tumanggap ng pagkakamali na hirap siyang aminin na mahina talaga ulo. Ay, biruin ninyo mga kababayan ko. Anong ginawa niyan? Ang ating San Juanico Bridge na ginagawa't dinidevelop ngayon ng ating pamahalaan para maging tourist spot sa ating mga dayuhang mga turista. Abay mga kababayan, siniraan niya. Sino ang makikinabang? Mac Tandem, Joey Gali, Den-en, Emelia. Sino ang makikinabang kung maging tuluyan na dayuhin ng mga turistang banyaga itong ating San Juanico Bridge? Ha? Si Pangulong Bongbong Marcos lang ba? Kung hindi ba naman tangat bobo talaga na ang makikinabang niyan ay taong bayan. Ang makikinabang niyan ay yung mga nasa paligid ng San Juanico Bridge. Dahil dyan ay maglilikha ng maraming trabaho at maraming negosyo para puntahan at pakinabangan. Ano ba yung mga kailangan kapag ka nasa tourist spot tayo? Unang-una, hotel, restaurant, at mga tindahan na mga may kinalaman sa kultura kung saan mang lugar yan. Mga kababayan ko, ganun ang tourist spot. So ngayon, kung magbubukas ng mga hotel, ng mga paupahan ng mga bahay, at kung ano pang katawagan, transient o ano pa, at iba pa, tulad ng mga restaurant, ng mga tindahan, na bilihan ng mga remembrance, ng mga rep magnet, maganyan, mga t-shirt, sino makikinabang? Kundi pa naman talaga bobot mangmang yan. Sipin nyo maigi yun, mga kababayan ko. Ang makikinabang po nun, mga Pilipino, hindi po si Pangulo. Si Pangulo, trabaho niya yun. Trabaho. Na maglingkod, gumawa ng kaparaanan para ang ating mga kababayan ay may magpagkakitaan. Pero ito, sinisira ni Buday yan. Tama po ba mga kababayan ko? Ewan ko kung ano ilulusot ng mga DDS dyan sa usapin ng San Juanico Bridge. Di po ba? Mahirap po ilusot yan Napakasimple nung aking paliwanag mga kababayan. Yan po ay kapakinabangan ng taong bayan. Turistang mga dayuhan magkakaroon ng interes para puntahan. Di po ba? Nang hindi lang sila sa mga dagat natin
napupunta. Baka pwede rin tayo. Alam nyo mga kababayan, marami, dyan ako magaling eh. Marami kong naiisip eh. Parang gusto kong, gawa dyan ng, cable car, mga kababayan, papunta sa baba. O kaya naman mga kababayan, yung bang uso ngayon, mga kababayan, sasakay ka lang eh. Ano ba tawag doon? Nasakyan namin yan doon sa pinuntahan ko eh. At saka yung yung tatalon ka, nakatali yung paa. Yung mga ganun ang gusto ng mga dayuhan. Oh, Buday, hindi mo ba naiisip yun? Mo! Kaya nga umunlad ang Vietnam dahil sa mga ganyan. Yung bundok dinevelop nila. Bundok yan, Buday. Naging tourist spot nila. Ilog, mga kababayan, nilagyan ng mga elepante. Naging tourist spot siya. Yun, Buday. Ang tanga mo kasi. Ang daming pwedeng gawin. Oh, yan, yung bungee jumping yan, miss out. Di mo ba? Oh, bobo, ito, wala ho. O ngayon, mga kababayan, kung ganito yung ihahalal pa ninyo na vice presidente at presidente, ano maiisip neto na makakabuti sa ating bansa? Wala akong maisip eh. Ang naiisip niya lang, manira ng manira. Parang tatay niya eh. Di ba? Yan, mga kababayan ko. Oh, siguro mga kababayan, pwede po ba na ako na lang maging busy nyo? Kapag ka talaga walang tatakbo, lalaban dito, ako na lang. Oh. Ha? Mga kababayan, Angelina Arcelia, good morning. God bless you, Toronto, Canada. Arcelia family. Oh. Sige, tuloy. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Kita nyo, binabanatan niya yung mga desisyon. Ayan, cruise ship. Pwede rin mga kababayan, gawin nating Nile River. Ano po? Yung bang isang malaking barko, ano man tawag nyo, o roro, o ano pa man, Tapos, floating restaurant, mga kababayan. Nakita nyo naman ang San Juanico Bridge paggabi. Umiilaw, mga kababayan, kay ganda-ganda eh. Kay ganda-ganda. So, mga kababayan, habang umaandar po, yung floating restaurant, mga kababayan, ang sarap niyan. Hindi na natin kailangan pumunta pa ng ibang bansa para maranasan. Yung habang ikaw ay nasa floating restaurant, nakikita mo magandang mga tanawin. Nature, pinaghalong mga samot-saring kabundukan at mga puno. Ang ganda puno, tignan eh. Yung mga iba nga, tulad sa Binis, ang makikita mo lang yung mga istruktura nila eh. Pero mga kababayan, iba-iba ang trip ng tao. Tulad ko, ang trip ko, nature talaga ako. Di po ba? Ako, mahilig ako sa nature. Marami tayo, nakatulad ko. Hindi niya naman alam. Bobo eh. Di ba? Kaya iyak ng iyak yan. Buday! Puro na lang iyak yung ginagawa mo eh. Ay kaya nga ho eh. Doon nga lang yan saan? Sa may Australia. Mga kababayan, binuyan. Baka akala nyo lahat ng mga Pilipino sang-ayon dyan kay Buday. Hindi ho. Alam nyo, nag-rally yung mga kababayan natin para magprotesta laban dyan. Sabi dito mga kababayan, Duterte is not welcome in Australia. Mga kababayan ko, kita nyo naman ang pagmumukha ng digo nyo. Yan mga kababayan sa Australia. Sinalubong si Buday ng protesta. Hindi ba't nakakahiya yan mga kababayan?
tulad ng sinasabi ni Buday, na oo, lahat na lang minamasama eh. Tawagin pang bobo yung ating gobyerno. Siya naman talaga itong bobo. Lahat nga ho, sabi ko sa inyo ng mga kapalpakan at katangahan ni Sara, pinapasa sa iba eh. Di po ba? Pinapasa sa iba. Yan ang ginagawa. O, tingnan nyo. Yun, nagrarally sila, mga kababayan. And to stand for the lives and livelihood of the Filipino people. We say enough is enough. Enough of the military. Enough is enough. Oh. Kita nyo, tama na daw, Sara. Tapos ka na. Ikaw, tandaan nyo po sasabihin ko na to. Itong sasabihin ko. Ikaw, Sara Duterte, ang pinakawalang kwentang naging vice presidente. No? Di ba? Ikaw, si Sara Duterte po, ang pinakawalang kwenta na naging vice presidente. Kasi mga kababayan, paglilingkod ang pag-uusapan, walang nagawa yan. Proyekto ba kanyo? Kahit isa. Walang nagawa. Buti pa si Aling Lenny natin noon. Kahit tinatawag ng mga DDS na lutang, lugaw, mga kababayan, siya mismo gumagawa ng kaparaanan para makapagserbisyo sa mamamayan. Tama, mga kababayan? Pero eto, si Buday ninyo, sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po ako nakakita at nakarinig ng ganitong vice-presidente. Naging vice-presidente para manira ng manira para maagaw ang pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga tulad niyan, yung 16 trillion, eka na naman ni Buday, mahirap na naman ipagtanggol ng mga DDS yan. Hindi pa nila na ipagtatanggol yung 16 trillion na inutang daw ni Pangulong Bongbong. Inutang ni Pangulong Bongbong? Unong tatay mo. Di po ba, mga kababayan? Sino ang umutang? Bobo ka talaga kasi. Hindi ka marunong ng history. Oo, lagi ka lang nakatingin dyan sa mukha mong malapad. Sa tuwing nagsasalamin, wala nang makita sa sobrang laki ng mukha niya eh. 'Di ba? Kulang yung mukha niya, kulang yung salamin sa mukha niya. Kaya wala nang makitang iba. Ngayon mga kababayan ko, 16 trillion eka ang utang ni Bongbong Marcos pero wala naman tayo ekang nakikitang nangyayari at nagagawa. Ito po talaga mga kababayan eh. Bakit? Ayan tulad ng Marawi, tulad ng mga pabahay, tulad ng yung mga ibang DDS na kaibigan natin. Dati against sila kay Pangulong Bongbong Marcos, ngayon pinopromote na nila yung mga proyekto na dami-dami. Sabi nga nung isang DDS vlogger dati, ang galing mo talaga, Pangulong Bongbong Marcos. Nang aasar ka sa pamamagitan ng napakaraming titulo, ika. Sinasampal mo sila, Sinasampal mo sila ng katotohanan, eka. Huwag ka kasing gagawa, eka, ng mga maraming proyekto kasi maraming nagagalit sa'yo, eka. Ganun pala yun. Kapag gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng maraming proyekto para sa taong bayan, nagagalit ang kampo ng mga Duterte. Di ba ba? Mga kababayan? Yan, may subway pa. Totoo naman eh. Kaya ngayon mga kababayan, yung 16 billion, hindi nyo mapipigilan ang taong bayan na batikusin itong si Buday. Our beloved Boss Mike Cervera.